Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel. Welcome po sa devotional Bible message po natin ngayon. Ang ating pong pag-aaralan ay ang Biblia po ba ay salita lang ng tao o sulat lang ng tao? At ito ay makikita po natin sa mga relihiyon na marami po ngayon, iba't ibang relihiyon, ginagamit po ang Biblia. Ito nga po ba ay sulat lang ng tao? Napakarami po ngayon ng mga libro na ating pong mga nababasa na iba't ibang mga kwento at higit sa lahat ang mga pocketbook ng mga kwentong pag-ibig na sinusulat ng mga tao na maraming natututunan. At napakarami rin ngayon mga libro kung paano ka yumaman, kung paano ka maging mabait, kung paano ka makapagpigil sa sarili pag mainit ang ulo. Ito pong pang-Biblia na halos buong mundo po ay ginagamit. At ang katwiran po ng iba, itong araw po ay sulat lang ng tao at hindi raw po ito sulat ng Diyos. Nakikita po natin sa atin pong pag-aaral po ngayon ay mahalaga po ba ang Biblia sa buhay ng tao? At ito po ba talaga ay sulat lang ng tao? Titingnan po natin sa ating pong pag-aaral po ngayon sa 2 Peter o 2 Peter chapter 1 verse 20 at saka 21. Babasahin ko po at atin pong pag-aralan. Sabi po dito, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ngayon po, makikita ko natin dito kung ang Biblia po ay sulat lang po ng tao. Makikita po natin na ang prophecy po, ito yung scripture, ay sabi dito, ay hindi po ito lamang sa mga nag-interpret lang po ng tao, na private interpretation. Makikita po natin na ang prophecy, ito yung nakasulat sa Biblia ng mga hula kung anong mangyayari sa mundo, anong mangyayari sa tao, pag siya po ay namatay, ano mangyayari sa kaluluwa, kung saan pupunta, at ano ho ang mangyayari sa isang taong mabubuti ang kalooban, anong mangyayari sa tao na masama naman ang kalooban. Dito po natin makikita sa banal na kasulatan. Kaya ito po ay, sabi dito, for the prophecy came not in the old time by the will of man. Hindi po ito lang sa kalooban ng tao, but the holy men of God, ito po yung mga lingkod ng Diyos, ito po yung mga propeta na ginamit ng Diyos, na kinausap ng Diyos, sinabi ng Diyos sa mga propeta na ito, sa mga apostol na ito, na kung ano ang mangyayari sa mundo, anong mangyayari sa tao. At sabi niya dito, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ayun, sila po ay inudyukan ng banal na Espiritu. At yung mga sinabi ng Panginoong Sus sa kanila, nung kasama nila ang Panginoong Sus. At si Moses nga po, itong Panginoon, nag-usap din po sila, kaya marami hong naisulat itong si Moses at ang mga apostol na sila St. Peter, kaya meron din silang mga kasulatan dito na hindi pala ho na sila lang po ang may nito nagsulat. Siyempre po hindi masusulat ito kung pamagitan po ng tao, kaya lang po sila po ay ginawang sekretaryo ng Diyos para sabihin po ng Diyos kung anong gusto niyang sabihin sa mga tao. Kaya po Holy Spirit, Holy Ghost. Kaya ngayon po, kung tatanungin natin po ang Diyos, Lord, pag namatay ako, saan ka napupunta? Hindi naman siya sasagot po. Dito po sa ating, sa magitan po ng Biblia. Kaya napakahalaga na itong Biblia ay tanggapin natin na ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay inspired word of God. Galing po ito sa bibig ng Diyos. At sinabi lang po sa mga tao, nung gusto niyang mangyari, at ginamit niya po itong mga apostol, mga propeta na ito, mga evangelist po na ito, ng panahon po ng ating Panginoon Jesus, upang masabi po ng Diyos ang lahat ng gusto niyang mangyari. Kaya ito po ay sinulat ng tao para din po matutunan natin
at makilala natin na meron Diyos at atin pong gawin kung ano po yung kalooban ng Diyos. Kaya dito natin makikita lahat ang mga istorya no, sa buhay, yung mga nangyayari po ngayon sa mundo, nandito na po, no, Old Testament pa lang po. Kaya makikita po natin, pagtiwalaan natin na itong Biblia ay salita po ng Diyos, na ginamit lang po ng Diyos ang tao. Kaya kailangan po yung faith po natin sa Panginoon at sa kanyang salita. Okay, salamat po sa inyo pong pakikinig. Sana po ay meron po kayong natutunan at patuloy po kayong mag-subscribe dito po sa aking channel na ito at i-share din po natin. No? At marami pong makakilala rin po sa Panginoon. At pag-pray po natin patuloy yung mga may COVID pa rin. No? Marami pa rin po nako-COVID. Sana po ay gumaling sila. Pag-pray po natin. At mag-ingat po tayo lagi. To God be the glory. Sa Diyos po ang kapurihan.